na ito ay tungkol sa pagiging gahaman for power and money. Kung ang CPP-NPA pinipigilan ng progreso sa mga mahihirap na lugar para mas marami silang magalit na tao, ang NDF, according to former rebels, ay tagalikom naman ng impormasyon at pera. Sila ang taga-legitimize ng narrative na mahirap ang Pilipinas. Maraming human rights abuses sa Pilipinas. Mapangikil ang gobyerno ng Pilipinas. Walang press freedom, walang freedom of expression. Pina-persecute ang opposition, and we need the international community to save us. Alam mo yung sila yung nagsasabi ng problema ng Pilipinas, na sila rin naman yung may malaking ambag kung bakit naging ganun yung Pilipinas. Well, this is part 4 of Red Tagging is Truth Tagging. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Familiar, di ba? You think they care about any of those? You think they care about the regular Pilipino? Pinatay po yung papa ko dahil ayaw niyang kumampi, ayaw niyang makiisa sa rebelding grupo dahil alam niya yung intensyon, alam niya yung hindi magandang maidudulot ng rebelding grupo sa pagpasok niya dahil gusto nilang sakupin ang aming ancestral domain dahil ginagamit po nila yung sitwasyon namin para makakuha ng funding sa ibang bansa. All of that is about money. Case in point, the rural missionaries of the Philippines. Ang daming nagtatanggol sa grupo na yan. Missionaries lang daw sila. Nagkakawang gawa lang daw sila. Bakit daw nire-red tag? Ayun, kahera nila na patunayan na tumatanggap ng donations. Mali, humihingi ng donations from foreign organizations at binibigay sa CPP, NPA at iba pang kaalyadong grupo. And that's not an isolated case. These CPP fronts exploit the most vulnerable sa ating community, not just to recruit them, but to use them to secure funding. And usually, those groups that they are using, yung mga mahihirap, indigenous people, IPs, yung mga lumads yan, mga favorite nilang gamitin yan, tapos magmamakaawa sila or magpapaawa sila sa international community. Ayun nga, gamit yung mga pictures ng kahirapan, poverty porn, para humingi ng pondo na gagamitin nila doon sa pag-sustain ng rebellion nila. Yung mga human rights na yan, palabas lang nila yan. Kasi again, kaya nga maraming tao yung nakakapansin na pag-usapang human rights, ang hindi nila madalas pinag-uusapan yung atrocities nung grupo na CPP-NPA, NDF. Sikat lang yung human rights violation na yan pag yung taong gobyerno na, militar, police, yung gumawa. But never nilang kinundina yung mga atrocities ng CPP, NPA, NDF because again, yung human rights na yan is being used as a shield and as a sword. Kasi ginagamit nila yung pang-atake doon sa mga kalaban nila at pang-depensa sa mga member nila. Isa sa mga paulit-ulit na nauugnay sa CPP, NPA, NDF ay ang salugpungan schools o yung mga eskwelahan para sa mga IP communities. Originally, yung mga yan ay itinayo with the help of civil society groups para punuan yung gap na hindi nabibigay ng gobyerno. Pero ano nangyari eventually? Nagamit ang mga eskwelahan para ma-recruit ang mga kabataan into the NPA at nagamit ang mga IP bilang props sa rally. Yung isang NGO sa Europe, for a period of 10 years, ay nakapag-contribute siya ng 63 million euro. Dito rin namin nakita yung pondong pumupunta sa Rural Missionaries of the Philippines na umaabot ng mahigit na 100 million pesos. Sino ang Rural Missionaries of the Philippines? Ito yung nagpupundo ng salugpungan schools, yung mga eskwelahan ng netibo na ilinagay nila. Dahil 'di ba, sabi nila sa Europe walang eskwelahan, so naglagay sila ng eskwelahan. Pero anong itinuturo sa salugpungan?
Ang tinuturo doon ay kung paano magrebelde, gumamit ng armas at mag-demonstrate doon sa mga syudad. Remember, may kinalaman sa salugpungan schools yung naging kaso ni Franz Castro ng ACT Teachers, tsaka ni Satur Ocampo noong 2018. Nahuli sa checkpoint na nagtatransport ng 14 lumad minors nang walang authorization sa mga magulang nila at ng eskwelahan. Sabi nung dalawa, nire-rescue daw yung mga bata kasi hinaharas ng paramilitary groups at ng militar na nagta-target ng lumad schools. Ewan ko kung saan nila balak dalhin, pero bakit hindi nila tinurn over sa mga magulang? Now, I don't know what happened to that case, but the two were eventually convicted of endangerment, not kidnapping. Of course, they want to convince us na sila yung mabait. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. We deny all of the allegations. Wala sa background namin ang ma-involve sa anumang hindi kadais-nais na activity, particularly laban sa mga oppressed sectors ng ating minorities. And yan na nga yung madalas nilang ginagamit or sinasabi, lalo na sa rally, na literal gumagamit sila ng costume ng mga katutubo para ipakita na may represent sila doon sa rally. Or if not, literal na katutubo sila na inindoktrinahan nila using those schools para bumaba at mag-rally at gamitin yung pagiging katutubo nila doon sa pagpapalawak ng cause nila. Kahit ano gagawin nila para lang ma-achieve yung cause nila. That's a Machiavellian tactics. But that's not what the parents of those minors thought. Anong kadadong mga bata dito? Way diras bukid og dili mo saka ang NGOs walay kasama sa bukid. Ang iyang anak kay may kabaluan niya. Ang iyang anak kabutan niya nga kuan ang iyang anak. Kara musulod mo dito nanay gira kay pamakyo ninyo ang mga dato. Mao na nga mo ayaw na kami sa inyo. Again, wag natin silang ireredtag. Mababait kasi sila. Now, through the years, madami ng former NPA members ang naglink sa Makabayan Block sa CPP-NPA. Partikular, sa recruitment, they know dahil ganoon sila na-recruit into the movement and they participated in the recruitment of others through the organizations associated sa party lists under Makabayan. Alms Gabin, former Education Department Secretary ng CPP-NPA Visayas Regional Party Committee. Sabi niya, isa siya sa founding members ng Anak ng Bayan bago ito maging Kabataan Party List. Sabi niya, Sara Elago, na dating congresswoman under Kabataan, does not keep her salary from Congress. Tumatanggap lang daw siya ng 3,000 pesos as allowance and the rest ng pork barrel goes collectively to the CPP-NPA. Jade Cinco na na-recruit as a member of Kabataan Party List and eventually naging Secretary General sa Samar. Ano sabi niya? Ang misyon niya ay mag-recruit ng mas marami at mangampanya para sa eleksyon ng mga underground organizations ng CPP-NPA as a party list katulad ng Gabriela at Bayan Muna. Sabi niya, si Elago, in February of 2018, sinabi mismo sa kanya na siya ay dapat umangat sa armadong pakikibaka o yung armed group na NPA. Justin Kate Raka, a former UP student regent and NPA political officer, ano sabi niya? Si Raul Manuel ng Kabataan was a key NPA operative sa UP. In fact, ang sabi niya, he even participated in a revolutionary integration program sa kampo mismo ng NPA sa Mindanao in 2017. Now, another key strength of CPP-NPA-NDF is recruiting youths. And pansinin nyo, yung mga public
schools natin like UP, PUP, so on and so forth, ano yung common sa kanila na gustong-gusto ng supporter ng CPP, NPA, NDF? Yun yung accord or yung pagbabawal na pumunta yung government forces doon, such as military, police, para hindi ma-disrupt yung nangyayaring recruitment doon. And hindi na nila pwedeng sabihin na walang recruitment doon sa mga schools na yon, because again, yung mga namamatay at namumundok na estudyante, doon galing. Galing sila sa mga schools na kung saan available or nagkaroon nung mga recruitment orgs, recruitment groups, so on and so forth. Kaya schools ang pinaka-favorite nilang pagkutaan, lalo na when it comes to recruitment, is that those kids are very ideal pa. Hindi nila alam kung paano tumatakbo ang tunay na mundo. Kaya yung mga grupo na yon, yung unang nagre-reach out doon sa mga ganong klaseng bata na ideal for a candidate para mamundok or sumali sa kilusang CPP, NPA, NDF. Saan ka nakakita? Public school that is being run by the government, hindi pwedeng pumasok yung puwersa ng gobyerno. 'Di ba? Ano na naman yung madalas nilang palusot? Either human rights violation na naman or militarization, yung mga common words, common na excuses na binibigay nila para lang hindi sila madikit sa alanganin, kasi nga mabibisto or mabubuking sila.